Hi guys, I'm Derek Colex and welcome to Direct Talk, where I share some things about me and what I do as an esports technical director. And for this first episode, pag-uusapan natin how I got into esports and gaming. But first, thank you very much to Saramonic Philippines for this wonderful microphone, wireless microphone na gamit natin ngayon. Magkakaroon tayo ng separate video for this one, so abangan nyo na lang. Again, big shoutout to Saramonic Philippines. So, back in the day, paano ako napunta sa gaming? Bata pa lang ako, mahilig na ako and kami ng mga kapatid ko, mahilig na kaming maglaro. Siguro isa din sa mga factor is because yung family namin and yung some of my relatives, mahilig din talaga sa games, sa mga consoles, ganyan. So, dun din talaga kami na-impluwensyahan. Kasi yung papa ko and some of my titos ay mahilig sa laro. Ayun. So, laking com shop din ako. So, yun. Sobrang hilig namin talaga maglaro even before pa. And then, I got into my first job 2018 yata yun. So, 2018, sa sobrang focus ko sa work, hindi ko na naisip na maglaro pa ulit. So, dun ako nahinto talaga sa paglalaro ng mga PC games. And then, since yung work ko is palipat-lipat ako ng lugar dito sa Luzon, hindi ko na naisipan na pumunta sa mga com shop, ganyan, sa sobrang focus ko sa work. So, dun ako nahilig mag-mobile games. Mga Mobile Legends. Pandemic came, 2020. So, lahat ng mga tao nagsisiuwian. And then, most of the people, kung hindi sila manunod, of course, maglalaro yan. 'Di ba? So, 2020, mas nag-lean on ako sa Call of Duty Mobile. And then, February 2020, I did organize my first mini event nung birthday ko and yung Valentine's Day. Hindi ko makakalimutan yun kasi magkasunod lang yung birthday ko at yung Valentine's. So, nagustuhan ko siya. Siguro dahil din ang daming viewers. So, yung setup ko before was sa phone ako nagla-livestream. Actually, ayan, buhay pa yung phone ko, mamaya ko na yan. Sa phone ako nagla-livestream, tapos lahat ng team names nasa papel. Tapos ako mismo, ako na din yung gumagawa ng mga columns, ng mga rows. Kasi yung main ko sa Call of Duty before was Battle Royale. So 25 teams, nakasulat lahat ng team names. Tapos doon ko na rin nilalagay lahat ng scores. And doon ko na rin kina-calculate. Di ko alam kung mapapakita ko siya dito, pero yung setup ko before was etong phone lang na to. And then dito na ako nag-edit lahat, yung graphics, broadcast assets, for posters, lahat dito na talaga siya. Naalala ko pa dati, pag may malalaking event ako, hinihiram ko pa yung iPad ng papa ko para lang mas maganda yung maging view ko on my end, pati yata dun sa broadcast. So, nalimutan ko na medyo matagal na kasi yun. Kung may papakita ko dito yung broadcast ko before, sorry na kung medyo low quality kasi sobrang tagal na nun. And naka-phone lang ako nun. Pero sa mga nakakaalam nung journey ko before, if you know, you know. Sobrang laki ng parte nung phone na to sa akin. Kasi siya talaga yung naging star ng Pasko. Siya yung naging star ng buhay ko nung pandemic. Anyways, those times, di ko alam na shoutcasting na yung ginagawa ko. 'Di ba? So, ano ba naman yung nagdadaldal lang naman ako sa stream, 'di ba? Sinasabi ko lang naman kung ano yung ginagawa ng players in-game, 'di ba? And then around 2021, doon ko nakilala sila AJ, Mustacho, sila Neptune, Kali, Warden, and sorry na kung may mga nalimutan akong names. Pero yun, nakilala ko sila 2021, if I'm not mistaken. Doon ako nag-start mag-aral ng shoutcasting. Like kung ano ba dapat yung mga sinasabi on stream, ano nga ba dapat yung tinitignan natin within the game, sa mga analysis and all. Nag-aral ako noon on my own. Nagkaroon din kami ng mga sessions before sa Discord, kasama yung ibang mga casters.
So, isa yon sa way ng kung paano ko siya natutunan. Hindi ako professional in terms of casting. Nagka-cast lang, madaldal lang, maingay lang sa stream, gano'n. So, 2022 events, sunod-sunod yung shoutcast gigs ko before 2022 until I got my first personal computer. I still continued everything I did, yung mga daily scrims, yung pag-shoutcast ng mga events. Pero ang pinaka-focus ko that time is matuto more of the back-end side. Yung basics of OBS, yung advanced techniques sa broadcast. Pag-aaral ng Photoshop, matagal na ako nagfo-Photoshop kasi sabi ko mas gusto ko na mas maganda yung viewing experience ng mga tao. So, in-improve ko talaga yung pag-edit ko ng ng graphics. So, lahat talaga ako gumagawa. Organizing, graphics, until I realized na mas gusto ko sa back-end. So, dun talaga ako nag-focus nung 2023 kasabay nung casting. So, 4 years, my personal page, Colix Gaming, from 2020 to 2023, nag-rebrand ako to CLX Production, which we will be discussing sa susunod na episode. So, stay tuned. Alam ko marami kayong questions, so please comment down below kung may mga questions kayo gusto niyo malaman about me. Susubukan kong sagutin lahat yan. Very, very short lang yung episode natin ngayon, pero thank you very much sa mga nakikinig. Kung may nakikinig man. Again, I'm Direk Colex, and this is Direct Talk.